So what's up guys, welcome back to Infinitix Photography Motovlog Edition. So yun guys, back to motovlogging tayo. Ano bang topic natin ngayon? Ito, bakit nga ba ako nagkarga? Or bakit ako nag-bore up? So nag-bore up ako kasi nalalamyaan na ako sa takbo ng motor ko. Kahit naka-tune na yung panggilid nito, pero iba pa rin talaga pang nagkarga, di ba? So mas mararamdaman mo yung power talaga kasi tayo ng block, na laki tayo ng block. So mas malaki na yung binubuga ng niya para mas malakas yung power. Siyempre ang kaibahan lang nito, dahil hindi na siya stock, mas lalakas sa gas pero more on power rin siya. So sa una stock talaga, all stock simula na binili ko. Ilang buwan rin lumipas, mga after 3 months ata nagpalit na ako ng CVT. So nag RS8 tayo noon kay Tatay Romano Works tayo nagpakabit. Tinulungan tayo ni Master Airnex na kung ano yung pwedeng ikabit sa ating panggilid. Then yun na, doon na tayo nag-umpisa na mga tono-tono. Simula muna tayo sa sa basic lang, arangkadahan tsaka may dulo. Hanggang sa sabi ko, parang nabibitin ako sa arangkada. So yun, nagbaba tayo ng bola. Hanggang sa yun, na madami na akong pinalit sa motor ko na kinabit para lumakas kahit papaano. Hanggang sa nalamyaan na ako, parang humina na yung power talaga ng para sa akin. Kaya dapat super stock yung ipapa-install ko. Dahil nandun na ako sa Campbell Works, so tayo kasi isa rin sila sa mga master magkabit ng mga panggilid tsaka mga bore up na 63, di ba? Mga 65, 60 mm ata na So yung akin 183cc lang, basic set na 63 mm. Di ako kasi dahil medyo malakas na pala tong 183. Sabi ko super stock lang pero na super scam tayo Sabi nila kasi pag nag super stock daw ako, mas mabibitin pa rin ako sa niya. Kaya ayun, di na ako nagbakasali. Sige na agad ako na para magpa-bore up. So ilang oras din yun, para mga 6 hours din ginawa. So inantay ko talaga siya. Then nag-break in ako. So okay naman ang break in. Then napabili tayo bigla ng Eraser Mini X ECU. So para maitono yung natin, yung motor natin sa tamang AFR, tapos yung sa power neto kung yung sagad. So kinalabasan 24.33 horsepower sa sagad na 59 kph pa lang. So sobrang lakas na nun guys. Grabe yung pala neto, power neto, basic set pa lang. Di pa ako nagpapalit ng ng throttle body, head, segunyal. So basic set lang talaga guys. Kung lang yung tinabasan lang yung head neto, nagport lang ng para kahit paano magkaroon ng malaking butas yung sa ng natin sa block. So ano pa ba? So ang nagastos ko doon siguro 17k din halos. Tapos bumili pa ako ng na ECU, nagkakahalaga pala yun ng 17,300, napakamahal. So aabot yan ng 40k. So yun pa lang yun guys, basic set pa lang. Tapos ECU, aabot yan ng 40k. So sa mga gusto talaga magkarga, kung may pang maintenance kayo, pang change oil lagi, or kung masabugan man kayo, syempre papalitan yung makina, yung parts sa makina na kinabit. Yun ang kailangan nyo mga ka-Infinitix. Sa advice ko lang, kung mapera naman kayo or malalim bulsa nyo, go lang kung saan. Pero sa akin kasi 183cc touring set. So di naman natin kailangan masyadong palakas ng motor, kasi dito pa lang nalulula na ako, sobrang bilis ng hatak niya. At syempre satisfied naman ako sa performance. Na-achieve ko is 145 kph sa Marilaki yun guys. So
na-achieve natin yung speed na yun. Tapos sa Marcos Highway 137 ata. So convincing na ganun kalakas yung Aerox natin ngayon. Pero syempre hinay-hinay pa rin sa pagta-top speed. Syempre ingat lagi sa kalsada kapag kargado yung motor mo. Tamang ano lang pa rin, tamang ride lang rin. Chill ride pa rin naman. Hindi naman natin kailangan magmabilis lagi, di ba? So kailangan mo lang masatisfied sa binibigay na performance sa motor mo sa pagkarga. So sa pag-overtake, yan, isa yun sa magandang may dudulot. Pag-overtake, hindi ka nabibitin. Tapos kung sakaling maluwag, syempre mapapa top speed ka rin. Pero di ko naman sinabi na gawin nyo lagi yon sa tamang pa rin lugar. So ako naman kasi, kaya nagpakarga ako dati talaga, stock is good. Ngayon, scam is good. Kaya advice ko lang talaga sa gusto magpakarga, maintenance is the key. Tsaka malalim na bulsa. Tsaka dapat kung wala kang ibang pinagkakagastusan, well, pwede ka magpakarga talaga. Dami na nating na-upgrade dito sa motor. Mga JVT front suspension shock, nasa 10K yan mahigit. Tapos yung natin RCB na VD series nasa 11K. So ganun yung gastos natin sa motor, di lang sa maintenance ng motor. Kasi bibilang mo ng piyesa na maganda-ganda para kahit pa paano maging maporma. So nagpalit na rin ako ng RCB S caliper. Then naka big disc na rin tayo, guys. Pero di pa ako nagpapalit ng brake master. So isusunod natin yan, guys, sa next upgrade natin. Brake master na 14mm para mas solid yung piga ng brake. Ito kasing stock medyo mahina-hina na. So habang sa una malakas, pero humina na konti yung kasi nga di siya ganun ka 14mm ata pag stock. Pero nakatupat tayo. So parang pa rin, di pa tayo satisfied. Kailangan ng brake master na maganda-ganda. Sinabi ko lang naman sa inyo kung anong pros and cons ng pagkakarga ng motor pag bore up. So basic set is 3mm. Campbell Works solid ang gawa nila, walang sablay. Then sa dyno, salamat sa sa Mikhailas ba yun? MTRT. So sila yung nag-dyno, kung napanood nyo naman. Na-achieve natin yung 24 point na HP power na lakas ng 183cc na na basic set, touring set. So yung natin kasi yung panggilid natin magwa 1 year na sa May. So gamit ko pa rin RS8. So yun pa din naman yung mga pulley ko, same pa rin, wala akong pinalitan except sa mga bola at center spring. Syempre nagtotono tayo. So satisfied naman ako sa sa arangkada na ito. Sobrang lakas, para kang mag-wheelie. So sa mga gusto talagang upgrade ng bore up, yun lang ang masasabi ko, na stock is good. So kung malalim yung bulsa nyo, scam is good. So yun lang, guys. Medyo malakas rin yung gasolina na ito. Lagi ako nagpo-full tank, ubos agad. 2 bar na lang natitira, 1 bar. Pero malalim naman yung bulsa natin kahit paano, kaya okay lang. So yan, bumubusina eh. Chill ride na nga lang tayo, 44. So yun lang mga Infinitix, yung topic natin for today's vlog. So ipapakita ko na lang sa inyo soon yung full review kung ano yung mga kinabit ko dito. So sobrang dami kong nilagay na dito. Siyempre mag 1 year na tayo sa pagbili ng motor natin kay Skyrox 3.1 this coming February 22. Ayun ata yung araw na binili ko siya last year 2023. So napakabilis ang panahon, tapos nasa 23,000 plus na yung odometer na ito. Yun, dito ko na tatapusin, guys. Salamat sa panonood na itong natin, kung bakit ako nagpakarga or kung bakit nag-bore up tayo, guys. So maraming salamat sa mga sumusuporta, mga Infinitix. See you soon to Marilaki again. Bye bye and peace.
See you on my next vlog pala.